Dear IFM, sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo paghihirapan. Dapat mahaba ang pasensya mo at malawak ang pag-intindi. Pero paano mo naman magagawa yun kung yung gustong-gusto mong makuha, medyo malabong mapa sa'yo? Hello mga idol, my name is Aljon, isa sa mga avid listeners nyo. Simula nung narinig ko ang programa nyo, hindi na ako nakinig ng iba pang drama. Mula sa tanghali hanggang sa heto, nasa gabi na kayo, nandito pa rin ako. Marami kasi kayong kwento na sobrang nakaka-relate ako, lalong-lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya heto, naglakas loob na ako magpadala rin ng sulat para mag-share ng sarili kong kwento. Meron akong babaeng sobrang nagugustuhan, si Yumi. Since college, sobrang in love na ako sa kanya. Pero she was out of my league. Meaning, magkaiba kaming dalawa. Ako yung tahimik at medyo introvert. Siya naman, yung Miss Friendly ng school namin. Sakit ng paa ko. Bakit ba kasi ngayon pa walang tricycle sa labas eh? Ano ba to? Sorry ginamit kasi ng kuya ko yung motor eh. Nag-commute tuloy tayo. Ano ka ba? Ayos lang no. Ooy nito. Hindi, ganito kasi yun. Hindi kasi ako sanay maglakad dito. Kapag umuwi ako, parati ako nakasakay sa tricycle. O kaya doon sa babaan ng jeep o kaya sa may labasan ng village. Tsaka, alam mo yun, nalayo-layo ng bahay namin sa gate eh. Oo nga buti na lang paggabi na dahil kung hindi, nako, maangamoy araw tayo neto. Ka ba? Kahit hindi ka amoy araw, amoy matungis ka naman. Tingnan mo nga yung damit mo. Ano ba yan? Saan ka ba sumusuot? Ganyang karumihan. Oo nga, no? Sorry, hindi ko napansin na madumi pala tong damit ko. Ikaw kasi kung san-san ka sumasandal. I-Pride detergent mo na yan para di lang puti. Kisla puti pa. Sige. Ibababad ko to mamaya para matanggal yung dumi. Salamat akin na pala yung dala mo para hindi ka masyadong mabigatan. Thank you. Ang dami mo palang binili ngayon. Sigurado ka bang lahat to magagamit mo? Oo naman, no. Tsaka lahat yan, kailangan ko, no. Alam mo naman, nasa college na tayo. So, dapat, todo effort. Sa dami nga na requirements na kailangan kong tapusin. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko eh. Di, tutulungan kita. Na naman? Bakit? Ayaw mo? Hindi naman sa ganun. Pero syempre, gusto ko isipin mo rin yung iyon, no? Alam mo, parati ka na lang kaya nakaalalay sa akin. Kau naman. Parang hindi ka na nasanay sa pagtulong ko sa'yo Hindi, sige, ganito na lang. Since sinamahan mo ako ngayon mamili tapos tutulungan mo pa ako sa project, di tutulungan na lang kita sa exams mo. Talaga? Sabay tayo magre-review palagi. Para naman makabawi ako sa mga ginagawa mo, no? Oy, sige. Hindi ako tatanggi dyan. Kung ikaw ang tutulong sa akin mag-review, nako, paniguradong pasado na ako ngayon. Hindi lang pasang awa. Pasadong pasado pa. Ganun talaga. Kaya dumikit ka lang sa akin. Papasa ka kaya talaga pag ako kasama mo. Charot lang. Pero, alam mo seryoso ako dun tutulungan kita. Wala namang problema dun eh. Sige. Gusto ko rin yun. Uy, oo nga pala. Teka lang, sama ka naman sa amin mag-outing. Sa Batangas lang overnight tayo. Sige. Kailan ba? Susunod na weekend, okay ka lang ba doon? Tatanungin ko lang sila kung magkano yung ambagan. Pero hindi naman siguro ganun kamahal kasi overnight lang naman eh. Uy, ayos. Sige. Sino-sino pala yung mga kasama? The usual. Sina Alex, si Carlo, Mary Grace, tsaka si Hazel at Erwin. Si Erwin? Oo. Siyempre hindi pwedeng mawala yun, no? Ano yun? Dala-dala nila yung mga jowa nila tapos ako hindi. As always, palihim akong nasaktan. At kahit ganon, pinili ko pa rin maging masaya for Yumi.
Kasi gano'n naman talaga kapag nagmamahal, di ba? Dapat masaya ka sa taong mahal mo. Kahit masakit. Nanatili akong kaibigan ni Yumi. Nakita ko kung anong klaseng relasyon ang meron sila. At naiinis ako, mga idol. Dahil hindi naman siya inaalagaan ng mokong na yon. Mas kaya ko siyang alagaan at mahalin. Pero nakakalungkot lang dahil hindi naman niya yon nakikita. Sigurado kang yan lang ang kakainin mo? Huwag ka nang mahiya. Ito naman, alam ko namang pagdating sa pagkain wala kang patawad. Ay, grabe siya oh. Okay na ako sa in-order ko. Tamang kape-kape lang. Sure? Libre ko naman Teka nga, bakit parang ang galante mo ngayon? Anong meron? Naisip ko lang na ilibre ka ngayon kasi broken-hearted ka. Ha? Ako? Broken-hearted? Bakit? Kasi nag-break na kayo ni Erwin, di ba? Hindi no. Hindi naman ako seryoso dun Ha? Hindi ka pala seryoso Bakit mo sinagot? Kasi nga, nakulitan ako sa kanya. Ilang beses ko na siyang pinatigil manligaw kasi nga, hindi ko naman siya type Tapos, panay ang sabi niya na okay lang naman daw. Di ayan, sinagot ko na siya. Tapos, yung loko-loko, hindi nakakagapuhan, ng babae pa. Bah, lakas ng loob. Ayos Dapat sinabi mo sa akin agad yan para nabigyan ko ng kahit isang matinding suntok man lang yung Erwin na yan. Wag na. Sasayang ka lang ng effort. Sa susunod, huwag kang sasagot ng manliligaw kung wala ka naman balak seryosohin. Baka isipin ng iba dyan, easy to get ka. Playgirl! Wala akong paki sa kanila, no? Basta ako, nag-e-enjoy ako sa buhay. Masaya, malaya. Nagagawa ko ang kahit na anong gusto ko. Kaya ikaw, huwag ka nga masyadong seryoso sa buhay. Dapat go with the flow lang. Huh? Nag-e-enjoy naman ako O ito, enjoy. Ano ba yan? Tingnan mo nga, ako na lang yung lagi mong sinasamahan. Alam ko namang maganda ako. Pero hindi ka ba nagsasawa sa pagbumuka ko? Hindi. Masaya naman kasi ako kapag kasama kita Sus, talaga ba? Baka mamaya niya nato-turn off ka na sa akin. Seryoso ka. Tapos ako, loko-loko. Papalit-palit ako ng boyfriend. Hindi marunong magseryoso. Ano naman? Mabait ka naman Buting kaibigan. Matalino. Tsaka maganda. Talaga? Mabait ako? Oo. Mabuting kaibigan? Oo naman. Matalino? Sobra. Maganda? Walang kapantay. Yan yung gusto ko sa'yo nauuto kita. Hindi. Totoo lahat ng mga sinabi ko Kahit ano pang sabihin ng iba dyan, yung nakilala kong Yumi pa rin ang makikita ko sa'yo. At dahil break na sila, syempre, nagdiwang ako. Nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na umamin kay Yumi. Pagkakataon na maipakita sa kanya na kapag ako ang pinili niya, hinding-hindi siya magsisisi. Ano ba yan? Nakakaloka naman itong mga regalo mo. Ano ba ito? Anong meron? Advance gift ko yan para sa birthday mo. Tsaka graduation gift na rin. Alam ko naman na after graduation magiging busy na tayo sa mga bakasyon Actually, kasi balak ng family ko na doon muna kami sa Cebu for a month siguro. Para alam mo na, makapagpahinga ng bonggang-bongga. Ikaw, anong plano mo after grad? Eto. Maghahanap agad ng trabaho. Agad-agad? Sipag mo naman. Kailangan Wala akong panahon magbakasyon. Pero alam mo, medyo nalulungkot ako. Ha?
Bakit naman? Ayaw mo noon, pwede na tayo magtrabaho. Yung pera natin, sariling atin na. Oo nga, pero hindi naman kita makakasama eh. Apakadrama mo naman. Nalulungkot lang ako kasi syempre, nasanay ako na lagi tayong magkasama. Tapos ngayon, eto, kanya-kanya na tayo. Ano ka ba? Hindi naman ganun yun, no? Kaya nga, hindi ko napapalampasin tong pagkakataon na to. Iniisip ko kasi na baka ito nang maging dahilan para makausap pa rin kita palagi. Makasama kung saan-saan. Ano bang sinasabi mo dyan? Alam mo, diretsuhin mo na lang. Dami pang sinasabi dyan. Dami ebas eh. Teka, bigla akong kinabahan eh. Teka nga, alam mo, kinakabahan din ako sa'yo eh. Ano ba kasi yun? Hanggang ngayon kasi, ikaw pa rin, Yumi. Anong ako pa rin? Ano ba yan? Ikaw pa rin yung mahal ko. First love. At hanggang ngayon, umaasa ako na sana mapansin mo rin ako. Hindi pong hindi lang isang kaibigan, hindi bilang isang lalaki na pwede magmahal sa'yo ng totoo. Yung ganun? Ha? Ako? Mahal mo ko? Ay, paano ba to? Alam mo kasi, sa loob ng 4 na taon, hindi ako nawala sa tabi mo. Lahat ng gusto mo, ginawa ko. Kasi naisip ko baka kapag nakita mo na gagawin ko ang kahit na ano para sa'yo, baka sakaling mahalin mo rin ako. Aljon, alam mo naman na... Oo, alam ko. Pero baka lang naman kasi... Aljon, alam mo, mabait kang tao eh. Gentleman, sweet. Alam kong swerteng-swerte ang magiging girlfriend mo. Pero hindi ako yun. I'm sorry. Ano ka ba? Hindi, wala kang dapat ika-sorry. Kasi wala ka namang kasalanan eh. Hindi naman ako katulad ng ibang lalaki dyan na sasama agad yung loob kapag nabasted. So, friends pa rin naman tayo, diba? Hayaan mo. Hayaan mo pa rin ako na mahalin ka. Sa paraang hindi ka maiilang sa akin. Tama ba? Okay ba yan? Aljon. Yumi, maghihintay pa rin ako. Kahit gaano katagal pa yan, maghihintay ako. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang parati kong tinatatak sa isip ko. Kahit ni-reject na ako ni Yumi, itutuloy ko pa rin na patunayan kung gaano ko siya kamahal. Na kahit parang ang imposible na dahil graduate na kami, gagawa pa rin ako ng paraan para mahalin din niya ako. Kahit na ni-reject ako ni Yumi, naging magkaibigan pa rin kami. Parati ko siyang chinachat noon at tinatawagan. Nung una, consistent pa ang communication namin, pero dahil sa parehas na kaming naging busy sa kanya-kanyang trabaho, unti-unting nawala ang communication namin. Nung hindi na siya sumasagot sa mga chats ko, hinayaan ko na lang siya. Baka kasi busy na nga talaga siya sa sarili niyang buhay. At kahit halos 10 taon na ang lumipas, siya pa rin ang dream girl ko. Si Yumi pa rin ang masasabi kong true love. Uy, ano ginagawa mo dito sa labas? Nasa loob yung party, oh. Eto, papahangin lang. Masyado na kasi akong naiingayan sa loob eh. Ikaw? Mag-yosi lang, tsaka magpapahangin na rin. Teka nga, saan ba yung yosi ko? Ay, ito pala.
ganyan ka makatingin? Ay, nagulat lang ako dahil naninigarilyo ka na pala. Ano ka ba naman? Para namang napaka-big deal nito. Alam ko namang dati na medyo loko-loko ka, pero ni minsan, hindi ko nakitang umiinom at mas lalo na yung maninigarilyo. Ano ka ba naman? People change. Ano namang ini-expect mo ha? Halos 10 taon tayong hindi nagkita, no? Hindi nagkausap. Kaya siguro nagugulat ka sa mga pagbabago sa akin. Paano naman kasi tayo hindi mawawala ng communication? Bigla ka na lang hindi sumasagot sa mga tawag tsaka text ko. Lumipat pa kayo ng bahay na hindi mo lang sinasabi sa akin. Sorry naman. Biglaan lang din kasi yun. Nasa Bulacan kasi yung trabaho na nakuha ko eh. Tapos, saktong na-relocate si Papa sa Bulacan din. Di yun, lumipat na kami. Pabahayaan mo na nga yun. At least ngayon nakita na tayo. Oo nga eh. At ibang-ibang Yumi nang nakikita ko ngayon. So you mean, hindi mo to gusto? Kasi kung ayaw mo di okay. Kilala mo ko. Kapag ayaw sa akin, di ayaw sa akin. Ganun lang kasimple yun. Hindi Mga ba, alam ko naman na hindi pa nawawala dyan yung Yumi na nakilala ko noon. Yung mabait, masaya kasama, mabuting kaibigan. Medyo may nagbago lang pero sigurado akong nandyan pa rin yan. Tsaka ngayon na nakita na ulit tayo, hindi ko napapalampasin tong pagkakataon na to na makasama ulit kita. Very good. Ganyan nga. Akala ko, iba na yung iniisip mo sa akin eh. Naku ba, hindi mangyayari yon. Tsaka, wala namang nagbago hanggang ngayon eh. Nung nagkita kami ulit ni Yumi, nabuhayan ako ulit ng loob. Na baka naman this time, pagbigyan na ako ng panahon. 10 taon na rin naman ang lumipas, baka naman, di ba? Halos inaraw-araw kong niyaya si Yumi. Pilit binabalik ang nakaraan namin. Pilit pinaparamdam sa kanya na hanggang ngayon, siya pa rin talaga ang mahal ko. Ay, salamat. Hanap din ng cottage. Kanina pa ako nangangawit sa mga dala ko eh. Dami mo naman kasing dala eh. Tayong dalawa lang naman. Alam ko naman kasi kung gaano kakatakaw eh. Kaya dinamihan ko na yung dala. Ayun! Buti naman at may lababo ron. Teka, maghuhugas muna ako Teka lang. Ba't ba hindi na lang nagdala ka ng reusable? Aabalahin mo pa yung sarili mo. Ano ka ba? Yung mga lagayan ang uhugasan ko. Hindi naman reusable ang mga ginamit ko. Tsaka may dala naman akong smart dishwashing eh. Para bawat pahid, linis, solid. Di sige, ikaw ang bahala. Naalala mo nung nasa college pa tayo? Ang hilig-hilig natin tumambay dun sa ilalim ng malaking puno. Tapos, maglalatag lang tayo ng sapin. May pagkain. Tapos, tamang kwentuhan lang. Ay, nung isang araw pala, pumunta ako sa school natin. Kasi dun mag-enroll yung pinsan ko eh. Grabe. Ang laki na ng pinagbago. Pero yung tambayan natin, nandun pa naman. Okay. Natawa nga ako eh kasi nandun pa si Sir Batocabe. Tama ba? Sir Batocabe? Akalain mo yun? Akala ko kasi magre-resign na siya nung pag-graduate na tayo eh. Nagbago siguro yung isip nun. Siguro. Ewan ko. Ay, ang simple lang ng buhay natin dati. Ang bababaw lang ng kaligayahan natin. Yung tipong sabay tayong tumatambay sa library. Tapos, tulungan sa mga requirements. Tapos, uy, nakikinig ka ba? Ha? Oo, nakikinig ako. Sige lang, magkwento ka lang dyan. May sinasagot lang ako. Sige, chat ka na nga lang muna dyan. Ano ka ba? Nakikinig naman ako eh. Sige nga, kung nakikinig ka, ulitin mo nga lahat ng sinabi ko. Ano ba yan? Ang OA mo naman. Bakit ba kasi panay ang hawak mo dyan sa phone mo? Sino ba yung kachat mo, ha? Tropa ko.
Tsaka nakikinig nga ako. Sadyang, hindi lang ako interesado sa kwento mo. Ibig mong sabihin, hindi yun special sa'yo? Sakto lang. Samantalang ako, ikaw ang paborito kong memory nung college. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na balikan yun, babalikan ko. Ako talaga? Pwede ba? Aljon, tigilan mo nga ako. Ikaw nga. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin naman ang pinagbago eh. Ano na namang walang pinagbago? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Yumi, akala ko moved on na ako. Akala ko nakalimutan na kita pero nung nakita ulit kita, bumalik lahat sa akin eh. Yung pagkamiss ko nung hindi na kita nakakausap. Yung pagmamahal ko, yun, hindi yun nabawasan. Hindi nagbago. Ikaw pa rin yung pangarap ko. Ikaw pa rin yung gusto kong maging girlfriend. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon eh. Uy, ano ka ba? Huwag kang nagpapatawa dyan. 10 taon na uy, 10 years. Ako pa rin? Aljon, okay ka lang ba? Oo nga, seryoso ako Yumi. At paano naman nangyari yun ha? Hello? Sigurado naman akong may dumating na sa buhay mo na masigit pa sa akin. At isa pa, ang dami-dami nang nagbago sa atin. Pero hindi yung pagmamahal ko sa'yo, Yumi. Alam mo, Aljon, ang tagal na hindi mo akong nakasama eh. Hindi mo ko nakausap, so paano ka na in love sa isang tao na sa haba ng panahon, hindi mo man lang narinig ang boses? Sige nga, i-explain mo sa akin. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, simula nang makita ulit kita, bumalik lahat sa akin. Yung pagmamahal, yung kagustuhan kong makasama ka, yung protektahan ka, lahat ng yun, naramdaman ko ulit. Ibang Yumi na yung nasa harapan mo ngayon, Aljon. Baka sa dating Yumi ka lang in love. Pero kung ano na ako ngayon, itong Yumi na to, mukhang hindi na eh. Ano ka ba? Alam ko na nandyan pa rin yung Yumi na minahal ko noon. At kaya ko ring mahalin ng Yumi na nasa harapan ko ngayon. Siguro maski kayo, nakukulitan na rin sa akin dahil pinipilit kong ibalik ang nakaraan. Aminin ko na mas nahirapan akong kunin ang loob ni Yumi ngayon kesa noon. But again, hindi ako susuko. Oh, ginagawa mo rito? Dinadalaw ka. Since di mo sinasagot ang mga tawag ko, eto, sinadya na kitang puntahan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Salamat. Oo nga pala. Pwede ka ba this coming weekend? Ano bang meron? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang gumala, manood ng sine or kumain sa labas. Tayong dalawa lang. Oo, as usual. Ay, sorry pero may pupuntahan ako ngayong weekend eh. Hindi ko na pwedeng i-cancel. Iba na lang yung isama mo. Pero ikaw yung gusto kong makasama eh. Hindi nga ako pwede, diba? Ulit naman ito eh. Teka nga, may problema ba tayong dalawa ha? Huh? Ilang linggo mo na akong hindi kinakausap eh. Kapag aayain kita, lagi mong sinasabing busy ka. Hindi mo sinasagot ang tawag at text ko. Aminin mo nga, iniiwasan mo ba ako ha? Hindi ba pwedeng busy lang yung tao, ha? Kilala kita. Iniiwasan mo ko. Ang gusto kong malaman, bakit? Dahil wala naman akong maalala na may ginawa akong mali sa'yo eh. Sigurado kang wala? Teka nga, pwede ba huwag na tayo maghulaan dito? Alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi ko talaga alam. Ano ba? Ano ba kasi talaga yung problema mo, ha? Sige, magpapakatotoo na ako. Pero sorry na lang dahil alam kong masasaktan ka sa mga sasabihin ko. Pero alam mo kung bakit ako umiiwas? Kasi naiinis na ako sa'yo, Aljon eh. Naiinis na ako sa atensyon na binibigay mo sa akin. Lahat na lang ng gusto ko sinusunod mo. Kung nasan ako, nandun ka rin. Di ka ba naaawa sa sarili mo, ha? Para ka lang nung college tayo eh. Buntot ka ng buntot sa akin. Teka, malinaw naman kung ano yung nararamdaman ko sa'yo, di ba? Yan! Isa pa yan! Akala mo lang na mahal mo pa rin ako pero Aljon, hindi mo na ako mahal. Nagigets mo ba yon ha?
Hindi ako ang mahal mo. Yung Yumi noon. Yung Yumi noon, yun. Hindi yung ngayon. Ha? Teka, ano bang pinagsasabi mo, ha? Hindi kita maintindihan eh. Hindi mo talaga makikita, ha? Ibang-iba na ako dun sa babaeng minahal mo. Lahat kami naka-move on na sa dati, pero ikaw naiwan ka pa rin sa nakaraan. At pilit mo siyang nilalabas sa akin kahit na wala na talaga. Pinipilit mong ibalik yung dati kahit na hindi na talaga kaya. Aljon, pwede bang gumising ka na? In love ka lang sa dating Yumi. Wala na siya. Pwede bang move on na tayo? Teka. Ginagawa ko naman lahat, ah. Ginagawa ko lahat para mahalin mo rin ako. Para patunayan ko sa'yo na hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Aljon, alam mo kung anong mahirap sa'yo? Bumuo ka ng image ng babaeng pinapangarap mo. Lahat ng katangian na gusto mo sa isang babae, nilagay mo dun. At dahil ako ang unang minahal mo, ako ang nilagay mo sa imahe na yun. Kaya hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa mo sa akin. Aljon, alam mo bang nasasakal na ako? O sige, gusto mo ako magbago? Fine. Gusto mo ako maging adventurous? O sige, gusto mo rin ba akong uminom? Manigarilyo? Gabi-gabi nasa bar? Eh di gabi-gabi kitang sasamahan magwalwal. Walang problema sa akin yun. Gagawin ko lahat yun. See? Lahat yun dahil mahal kita. Narinig mo ba yung sarili mo, Aljon, ha? Yan yung point ko. Hindi nga ako sigurado kung ano ba talagang gusto mo sa akin eh. Alam mo, para kasing isang trophy ang tingin mo sa akin. Sa lahat ng ginagawa mo. Lahat gagawin mo, ready kang i-risk para lang makuha mo ko. Ayaw mo ba ng ganon, Yumi, ha? Aljon, sa lahat ng tao, alam mong ayoko ng ganon. Ikaw lang nakakaalam nun eh. Hindi ka na in love sa akin. In love ka na dyan sa imahe na binubuo mo sa isip mo. In peace lang, Aljon. Utang na loob. Tigilan mo na ako. Pero Yumi, mahal kita. Mahal na mahal kita, Yumi. Akala mo lang yun. Nakayanan mo ang hindi ako makasama ng 10 taon eh. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin mahal mo pa rin ako? Malaking kalokohan yan eh. Ano magagawa ko? Iyon nga yung totoo eh, mahal kita eh. Tama na, naririndi na ako. Aljon, gumising ka na please. Tama na yung ilusyon. Magising ka na dun sa panaginip mo. Magkaibang tao na tayo ngayon kaya please lang, utang na loob. Huwag mo nang ibalik yung hindi na kayang ibalik pa. At ayokong baguhin mo ang sarili mo nang dahil lang sa akin. Sige, anong gusto mong gawin ko, ha? Kalimutan mo ko. Tutulungan kita makalimutan mo ko. From now on, hindi mo na ako pwedeng makausap. Hindi ka na rin pwedeng magpakita sa akin. Ha? Teka. Sandali lang naman, ba't ganun? Yumi, hindi mo ba ako pwedeng bigyan pa ng isa pang pagkakataon, ha? Di ba pwedeng ganun? Aljon, hindi na kailangan. I'm sorry, pero hindi ko talaga kayang tapatan yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ito, hanggang dito lang ako. Ito lang ang kaya kong ibigay. After that, itinigil ko na ang lahat. Wala na. Game over na. Natalo na ako sa larong pinaglaban ko ng sobrang tagal. Hindi pala kasi sa lahat ng pagkakataon, madadaan mo sa tiyaga ang isang bagay na gustong gusto mo. Kahit na binigay mo na ang lahat na meron ka, sa bandang huli, panahon pa rin na magsasabi kung nanalo ka ba o hindi. Sa ngayon, single pa rin ako. Single but happy. Alone but not lonely. And as for Yumi, ganun pa rin siya. Having fun with her life. Kung tatanungin niyo ako kung in love pa rin ako sa kanya, yes, maybe. Pero feeling ko, hindi na mawawala ang pagmamahal ko pa sa kanya. Dahil sabi nga nila, once na minahal mo ang isang tao,
hinding-hindi na siya mawawala sa puso mo. Thank you so much for reading my letter. Hanggang sa muli. Yours truly, Aljon. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.